showbiz fanatics, pagbubuntis ni Miss Catherine Bernardo, abay nagte-trending at pinag-uusapan pagkatapos ng pag-amin ni Andrea Brillantes patungkol sa naganap na pagkikita di umano nila ni Mr. Daniel Padilla. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago po ang lahat, narito ang ilan sa mga behind the scene videos ni Miss Catherine Bernardo sa natapos na ABS-CBN Christmas Special, na kung saan makikita po natin dito na pagkatapos niya sumayaw ng isang very hot and sizzling dance number doon po sa gabing yon, ay hinila na po siya agad ni Miss Alora, na bagay na parang medyo ito yung kanyang binilin para hindi po siya malapit-lapitan ni Mr. Daniel Padilla. Kasi nakita naman natin sa mga behind the scene videos na lumalabas ngayon, talagang makikita natin na super layo ni Miss Catherine Bernardo. As much as possible, ayaw niya magpahawak, ayaw niya magpalapit kay Mr. Daniel. Kaya tuloy itong si Christopher Min, doon po sa kanyang Showbiz Now na programa, sinasabi niya na parang nagbitaw siya ng salita doon na pinandidirihan na daw di umano ni Catherine si Daniel. Hindi naman po sa ganon. Kumbaga parang gusto lang talaga ni Miss Catherine, kasi parang ayaw niya kasing makita ng mga tao na pagkatapos ng breakups nila, 'di ba? Pagkatapos ng goodbyes nila sa isa't isa, tapos makikita ng mga tao super sweet na naman sila. So parang nang-i-scam lang, 'di ba? Parang nanloloko lang ng tao. So better yet, pakita nila na kung ano may nakikita natin sa kanila, professional na lang nilang ginagawa 'yon just for the sake of their career, kanilang trabaho, 'di ba? So nakita natin si Catherine na as much as possible gusto niya maging busy siya with the other person para hindi masyadong yung attention niya malaan niya kay Daniel, 'di ba? So ito po yung mga behind the scene videos na wala si Daniel sa paligid ni Catherine, na bagay na talagang unusual kung talagang sila pa rin, 'di ba? Imposibleng hindi wala diyan si Daniel. Pero nakita niyo naman parang dito sa event na to, all eyes talaga nasa kanilang dalawa. And this time eto na nga, kasi nagte-trending po at pinag-uusapan at pilit sinasabing ito daw di umanong si Catherine Bernardo ay nagbubuntis. Diyos ko po. So, ito po yung ilan sa mga videos, kasi ito pong photos na ito ay nakuha po nila doon po sa sa parang gawa-gawa lang to, edited lang to na sinasabing pregnant daw di umano si Catherine Bernardo. And kaya daw talagang etong si Daniel todo alalay at todo talaga paglapit kay Catherine pagkatapos ng breakup nila. Tapos at the same time, kumakalat din po yung mga videos ngayon na buntis din daw yung yung third party. Hindi na natin alam kung sino talaga yung buntis, 'di ba? So pati po ako nalilito na. Isa pa sa mga pinaghihinalaan po nila na kaya daw kumakalat, kumakalat kasi yung mga mga intriga na ito na may mga nagbubuntis daw. Kasi nakikita ko siya sa YouTube at talagang natatawa na lang talaga ako dito sa mga issue ng pagbubuntis di umano, netong si Miss Catherine o kaya nitong other girl nung third party, 'di ba? Pero wala naman pong napapatunayan pa tungkol sa balitang ito. At the same time, eto na nga, kasi kaya po parang namuo o parang kinukumpirma ng netizen at ng mga nasa paligid nila na pregnant daw di umano si Catherine, dahil si Catherine daw ay mawawala ng 1 taon para po dun sa kanilang pupunta daw di umano ito ng Spain, dahil ang braso naman ito, dahil pupunta siya doon dahil meron daw di umano silang proyekto nitong isang Korean actors. Pero nagsalita na rin po ang kampo ni Catherine na hindi raw di umano totoo pala ito. Wala palang katotohanan na magkakaroon siya ng panibagong teleserye na magaganap sa Spain. At the same time, isa pa sa mga pinaghihinalaan o isa sa mga resibong inilalabas nila na nung pumunta daw di umano si Catherine at si Daniel sa burol po ni Mr. Ronaldo Valdez, medyo malaki na daw di umano ang tiyan ni Catherine. Samantalang sumayaw pa po siya sa ABS-CBN Christmas Special, kitang-kita nyo naman yung abs niya sa pagsayaw niya, 'di ba? At ako po bilang isang nanay na rin,
alam ko po yung itsura ng isang taong buntis, 'di ba? Bilang isang babae, alam natin kung buntis ba yung babae, sa balakang pa lang makikita natin o kaya naman sa breast ng babae, 'di ba? Pero although napansin natin na medyo lumaki po yung hinaharap nitong si Miss Catherine, it doesn't mean na buntis po siya, 'di ba? At isa pa sa mga ebidensya na nasasabi po ng mga netizen, di ko alam kung mga tagahanga ba ni Catherine yun at ni Daniel, di ko alam na namataan daw di umano, ito pong si Carla Estrada na namimili sa isang mall ng mga baby dress, no, para daw dun sa kanyang apo. No, tinatawanan lang talaga ng mga taong involved yung mga news na ito kasi wala naman po talagang katotohanan ng lahat ng 'yan. Hindi po buntis si Miss Catherine, wala pong katotohanan na siya ay buntis, hindi po siya nagbubuntis at hindi po siya lalayo dahil buntis. So dapat po clear po sa ating lahat 'yon. Sa ngayon, mas ini-enjoy ni Miss Catherine yung pagiging single niya, kung saan siya nagpupunta at talaga nagta-travel siya bilang proseso ng kanyang healing process. So, dapat po maging malinaw sa atin yon. Dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo at magre-react tayo. Tatry nating mag-react syempre. Sabi po ng isang user, "Stop saying Katniel. There's no more Katniel. Only Kat. She's better off without Niel." Maya naman yung ex sa nanay ni Catherine. Pinakitaan siya ng maganda tas pinaiyak lang yung anak nila. Konting hiya lang naman. Ayun. Medyo tama naman siya, 'di ba? Wala nang Katniel in real life, pero may Katniel pa sa kanilang trabaho. Kasi may possibility yan na padadaanin lang to lahat. Kung patatapusin lang yung issue na to, babalik yan. Pagbalik niyan talagang bubulusok na naman pa. Kumbaga parang talagang aalagwa na naman yung kanilang love team. And of course, another comments, grabe naman kayo makahusga, tao lang tayo nagkakamali. Bago ka humusga, isipin mo kung malinis ka, kung wala kang kasalanan. Walang pwedeng manghusga sa taong nagkasala. Totoo naman po yun. We don't have the rights to judge others. Pero syempre, tayo pong lahat ay may kanya-kanyang opinion. Base po yan sa kasi tayo pag hurting tayo, pag nasasaktan tayo, 'di ba? May mga times na nakakapagsalita tayo ng mga bagay na parang feeling ng iba, inuhusga natin sila. But that's our own perspective. 'Yun po yung ating perspektibo So we should respect each others. Right? And another, sabi ni Josephine Stologa, "Daniel must stop showbiz. He become bad model to people everywhere. Shame to Filipino." Alam niyo po, ang dami po talagang gumagawa ng mga videos patungkol kay Daniel na parang sinasabi na si Daniel daw noon ay most parang hinahangaan, no? Pero ngayon is napapabilang na siya sa grupo ng mga cheaters like Paolo Contis, yung napangasawa ni mga actors po talaga ng mga cheaters, which is medyo nakakahiya, 'di ba? Sabi ni Elsa Bernardo, "Dapat Catherine, wag mo nang balikan si Daniel. Once na niloko ka niya, ipakita mo rin na kaya mo nang mabuhay nang wala si Daniel sa buhay mo." 'Yun. So ito naman pong isa sa mga payo ni Ma'am si Elsa Bernardo na sometimes we really easy to napakadali lang po natin na mag-conclude, mag-advise, diba? Lalo wala tayo sa sitwasyon ni Catherine. Pero as of now, nakikita ko naman po na parang Catherine is started to moving forward. No? So sana lang, supportahan pa rin natin sila. And that's it for today. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!